Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Wala. Okay, game. Marami tayong alam. Marami tayong gustong malaman. Ngayon, malalaman natin kung ano-ano yung bawal gawin pagkatapos kumain. Unang-una sa pinagbabawal sa pagkatapos kumain, yung pagtulog. Kasi pag natulog tayo, hindi babagal yung metabolism ng ating katawan. Kaya bawal po yun. Magpahinga muna tayo mga 30 o to 1 hour bago tayo matulog. Pangalawa, yung paninigarilyo. Yung paninigarilyo natin, yung sigarilyo kasi nag-contain niya ng nicotine. Kaya dapat, yung nicotine, hinaharang yung mga nutrients na kinain natin. Kaya dapat, na hindi tayo maninigarilyo pagkatapos kumain. Para ma-absorb ng buong katawan natin yung nutrients ng kinain natin. Pangatlo, yung maligo, yung mag-shower, lalong-lalo na yung malamig na tubig kasi yun yung naghahalang sa pores natin para hindi tayo pawisan. Kailangan po, pagkatapos natin kumain, kailangan po mapawisan tayo ng natural, hindi yung exercise kasi po, bawal din po yun. Pero yung natural na pawis natin, yun po ang kailangan para mas maging healthy yung mga nutrients ng kinain natin. Pang-apat po, yung pagkain ng prutas, lalong-lalo na po yung mga acidic na prutas kagaya ng manggang hilaw at saka pineapple. Yan po. Especially na po yun. Kasi po, yung acid, natutunawin niya mga enzyme ng kinain natin. Kaya po, na hindi lahat ng nutrients ng kinain natin mapupunta sa ating katawan. Yung iba po, natunaw na ng acid ng mga prutas. Panlima po, yung pag-inom natin ng tsaa. Alam niyo ba na bawal pala yun? Kasi po, yung pag-inom ng tsaa, dapat po yan, paglinis yan ng katawan. Tinatanggal niya lahat ng toxin sa ating katawan. Pagkatapos natin kumain, iinom tayo ng tsaa. Siyempre, lahat ng kinain natin, tutunawin niya. Di walang nutrients na nakuha tayo sa pagkain na kinain natin. Yun lang po yung aking mga nasurvey. At sana po, sa video na to, may natutunan kayo at konting nasiran ko kayo ng konting kaalaman na hindi pwedeng gawin pagkatapos kumain. Maraming salamat po and thank you. God bless. Bye-bye.